tinatawag ang ating mga tagapagsalita ngayong araw, si Ma'am Narvaez, si Sir ah, Fortunato, tsaka Sir Elmer. Palakpakan po muna natin sila lahat. At para po sa ating mga may katanungan ay maglalagay po kami ng microphone dito sa gitna. Lapit na lang po tayo sa microphone. Thank you so much. Kahit ibigay siguro itong itong stand. Tapos pag na lang ako. Wireless. Sir, Sige po. Okay po, para siguro mas madali natin na mapangisuwaan yung ating mga tanong para sa hapong ito. Kung meron po kayong mga katanungan sa ating mga tagapagsalita ngayong araw, maaari po tayong gumawa ng single file na pila po dito sa sa harap ng ng mikropono. Yan, mukhang pumipila po na po tayo. Okay po. Para lamang po sa lagumin ng very briefly ang ating naging araw ngayon. Tinalakay po natin ang iba't ibang problema, issue at tunguhin pagdating sa pagsasalin na may kaugnayan sa agham, sa teknolohiya at makina at ganoon din sa technical at akademikong mga larangan. So mapalad po tayo na narito pa rin syempre sina Dr. Fortunato Sevilla, si Ginoong Elmer Peramo at syempre si Professor Eileen Narvaez para sagutin ang ating mga katanungan. Meron po tayo na mahaba-haba naman yung oras natin dito. Pabanggit na lamang po ng pangalan sa kanang institusyon siguro at bago po banggitin basahin ang inyong mga tanong. Sige po. Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Ako si Jesse, mag-aaral ng MA Araling Pilipino at kasalukuyang paralegal sa isang makakalikasang law firm dito sa Ateneo. Bago po yung tanong siguro, parang patungkol kay Sir, po ito, Sevilla, nung June merong Tatsulok Conference sa Diliman, tas may isang discussion doon ng Science and Technology. Binabanggit, sabi daw sa ilang komunidad ng mga siyentista, mahirap gamitin yung isalin sa Filipino yung mga araling agham dahil hindi normal sa araw-araw na konversasyon o pag-uusap ng mga tao. Halimbawa, yung mga mekaniko, paano sila mag-uusap tutukoy ng mga bagay na hindi naman Filipino yung pangalan. Sinasabi niya yon sa konteksto na pag-ugat dun sa, hindi nga kasi nakasanayan so paano babaliin? Parang naghahanap ng solusyon. Ngayon, yung particular ko pong tanong dun sa inyo, sabi niyo po kasi sa BS level, sa undergrad, tinuturo niyo yung agham sa Filipino. Tapos pagtungtong ng masters, paakyat, English, no? Yung tanong ko po, wala po bang disconnect yun dun sa, itinuro mo siya, nung undergrad niya, Filipino, yung lahat, terminolohiya, et cetera, Tapos pagtungtong niya ng masters, English. At yung susog po doon, di meron pong mga katulad ninyo at marahil katulad ng professor na nagtalakay doon na nagtutulak nga ng pagsasalin sa wika natin nung pagtuturo. Ano po kung yung CHED at DepEd ay parang mandatory na dapat English ituro itong agham at matematika, ano po kaya yung ginagawa ng komunidad ng mga siyentista sa ngayon? Siguro kahit kay Sir Elmer din po sa DOST, para itulak din na kung hindi man mandatory, talagang itulak na ituro yung agham sa wika natin. Kumbaga kung gusto nating magkaroon ng kultura nga ng pag-uusap ng agham sa Filipino, ano yung ginagawa ng komunidad ng mga siyentista? So, yun po siguro. Una, kailangan linawin na hindi hindi dinidiscourage sa paggamit ng Ingles. Kailangan matuto ng Ingles. Sa pagtuturo sa basic, yung level,
ang objective ay maintindihan. Kung naintindihan na, madali na isalin sa Ingles o sa gano'n, ano? At ang isang paraan din sa mga matataas na level ng science, ano? Na gamitin yung mga hiram mula sa Ingles. Kunyari sa physical chem, sa physics, entropy na binaybay sa Filipino, enthalpy, para pagsalin sa wikang Ingles sa mataas na sa graduate school, ano? Madali na maintindihan. Pero ang paggamit ng Filipino sa mababa, mataas sa paralan at saka mga sa BS, ang objective ay maintindihan at mas madali kung Ingles. Pero hindi naman sinasabi na wag na mag-Ingles. Kailangan matuto sila mag-Ingles. Ganon. Sige po. Yeah. Yeah, nag-agree po ako kay Doc Sevilla. Sa akin daw, I'm not really an expert in translation, Pero sa nakikita ko, ang objective dito, yung katulad din na natutunan natin, 'di ba? Kaya nga kailangan nating alamin kung ano yung objective sa sino yung target audience, no? Yung mga students. So, ano ba objective natin sa mga estudyante para matuto? Okay? Para matuto sila, no? Yung basically yung language is our way for that to happen, no? Yung to communicate ano ba yung mga concepts na to, no? So yung sa ano naman yung agree ako na may kailangang translation na mangyari doon sa mga technical na kasi based na lang din doon sa lecture ni Sir kaninang umaga. Pero yun nga, wag nating ipilit na at the expense of understanding, no? At the expense na hindi baka maging pa yon sa pagkatuto ng mga estudyante. Sa ganang DOST, since yun yung niyang question, ang ginagawa po namin ngayon, yung nabanggit ko rin to kanina, ay nangongolekta kami ng mga different languages, okay? Aside from the fact na gusto nating i-preserve yun as heritage, ang idea din doon is para magamit natin siya, makapag-train tayo halimbawa ng tools o ng AI na talagang nakaka-capture yung nuances ng mga languages natin para kapag ginamit natin ito, no, mas maiintindihan. Halimbawa, yung during the COVID-19, no, nagkaroon ng mga problem sa mga technical na or even sa weather forecast or disaster risk reduction, kailangan magkaroon tayo ng advisory na talagang attuned doon sa local community na yun, doon sa barangay na yun. So yun yung isa sa mga ginagawa po namin ngayon sa DOST na sana, ayun din naman yung sinabi ni Sir kanina na sana tuloy nyo na yung nung language niya, yung mga technical na like sa weather forecasting, no? So, yun po yung mga initiatives na ginagawa namin sa DOST. Pwede muna. Dagdag ko lang. May dagdag ako, no? Ang isa rin kailangan, na mabagong pag-iisip, na kung mag-i-English tayo, hindi kailangan perfecto na may twang, may aksento. Pag-English tayo ng natural. Sa mga international conference, ang Hapon, alam natin na Hapon dahil may tunog sila. Pilipino, nagpapakahirap na may English accent o American accent, pagandahan. Sabi ko, wag na natin pansinin yun, Basta't makasalita na English, intindihan, tapos. Ako, siguro yung tugon ko lang doon sa concern ni Sir, lulutasin yan ng pagbuo ng terminology and glossary. Okay? Kasi yung pag-introduce ng mga Filipino terms na katumbas ng mga English terms, mangyayari lang yan kung meron na tayong nabubuong disciplinal or field-specific glossary na pwedeng sangguniin ng kahit sino at na-standardize natin. Ibig sabihin, dahil ngayon sa chemistry, si Sir ang pinakasikat na nagtuturo ng Filipino sa chemistry. Kung merong ibang mga batang guro na gustong magturo din sa chemistry at gusto niyang magsimula, hindi niya kailangang bumuo ng mga bagong pagsasalin. Pwede niya ng reference si Sir
na meron na ring binubuo rin niya yung iba pang mga bagong terms na wala pa sa mga naituro ni Sir Fortunato, 'di ba? So kailangan natin magpayaman ng mga glosaryo sa iba-ibang disiplina para maging successful ang pagtuturo natin sa Pilipino sa mga bata. So yun lang tingin ko yung solusyon din. May reaction. Winner na kakulang. Tinatandaan ko yung ayon ni Dr. Almario. At nakita rin natin ito sa mga effort na ginawa. Nagkumpol ng mga salita, gumawa ng glosaryo, dictionary, pero hindi ginamit. Mas madali kung gagamitin natin ng Filipino, gamitin natin ang salita sa paliwanag. At doon lang, magiging matatag. Pero kung magkolekta tayo ng mga salita at iwanan na lang yon, gano'n nangyari sa Maugnayin, sa glosaryo, wala, ganito pa rin tayo. Pero kung magsusulat tayo at sa pagsusulat, gagawa tayo ng bagong salita, parang yun ang mas mabisa. No? Tatanda ko sabi ni Sir, glosaryo ng glosaryo, hindi naman nakakabuo ng libro. Ayun po. Maraming salamat. Maaari po tayong pumunta na sa yung kasunod po natin magtatanong. Paalala lamang po, kung kaya po para sa interes ng oras ay briefly state your question lamang din po. Thank you. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po si Marco L. Artea from Gordon College, college instructor po. So, isa po sa aking mga initial observation po since yesterday po kasi is that sometimes po lumilihis po tayo when it comes to translation. And however po kasi, as a literature educator, we also have to think po kasi the literariness, the preservation of the literariness of the literature. So, if we are going to, for example po yung example kaninang umaga, yung it's raining cats and dogs, which is an idiom for it's raining very hard. And for example, another example is kick the bucket, which means to die. For example, I am the author po at isa sa aking mga writing style ang paggamit ng idiom. Ngayon po kasi di ba pa nagtatranslate tayo pag minsan, hindi natin siya tinatranslate ng literal. So, ang nangyayari po ay ini-interpret natin yung mismong idiom based sa kanyang ibig sabihin. Ngayon po, hindi po ba nawawala yung literariness? At paano po natin mape-preserve ang literariness ng isang author, particularly ang kanyang estilo? Would you encourage po ba na i-preserve ang mga words na ito or phrase na to or idioms na to at magkaroon ng glossary or ng footnote to explain it? Or is it a time for us translators to have a coinage or pag-imbento ng ating sariling ekspresyon based sa ating kultura na kinasasakupan? Yun po. Sige, kung okay lang po, ako po muna yung... matanong ko lang po, saan po ang Gordon College? Sorry. Sa Olongapo po. Okay, kababayan, I'm born and raised in Olongapo City, kaya familiar sa akin yung Gordon College. Thank you po for your question. Ang bawat kultura may mga kanya-kanyang idioms kasi kung titingnan natin yan, yung idiomatic expressions, no, yung mga figures of speech, naging rin yan, produkto rin yan ng ating mga experiences, ng ating kultura, kaya nabubuo yung mga idioms na yon. Although, halimbawa, wala naman talaga tayong idiom na umuulan ng aso't pusa, no, pero meron tayong idiom probably na somehow related din na bumubuhos ang ulan, parang ganon. Kung titinan kasi natin, para sa akin, I'm not a language expert, but a lot of the languages in English, halimbawa, ay parang figurative. Like for example, may nga simpleng words lang, or simpleng verb phrase lang na to look after. It doesn't mean na titingnan mo pagkatapos. Ibig sabihin nun, to watch, di ba? Or bantayan. Yun yung So marami tayong mga... So in the case of translation, no? Pwede mo pa rin namang ma-preserve yung creativity mo, kumbaga, no? Without literally translating yung mga idioms na yun. Kasi meron naman tayo mga sarili-sariling Basta, ang mahalaga is maintindihan mo yung pinaka-konsepto nung gusto mong i-translate, saka mo siya i-express doon sa language at i-express doon sa creativity o doon sa literary
yun nga, literary creativity na gusto mong mangyari. But at the same time, it still captures the thought or the idea that you want to convey. So, yun lang, maano ko lang din may share ko lang din po, no? Ang AI din kasi, you can, parang pag magpa-prompt kayo ng AI, you can ask it, like pwede mo siyang lagyan ng parang gusto mong maging mas creative yung pagsagot nito. Sabi mo, you are merong tinatawag na parang role. Sasabihin mo yung role, you are a poet, for example, no? Na kaya gusto niya magiging poetic yung pagkakaano. Or sometimes you can ask it, explain it to me like I'm a 5-year-old para mas maging, ibig sabihin, yung mga tinuturo ni Ma'am kanina na sa translation, na-adjust niya kung paano niya i-rephrase yung pagpapaliwanag ng isang concept. Yun po. Yun. Kasi ang example mo ay idiomatic expression. So tama yung sinabi ni Sir, bawat isang wika ay may sari-sariling idiomatic expression. Papasok dun yung pananaliksik. So halimbawa, yung example na still wet behind the ears. Ano ibig sabihin nun? Ano ang katumbas na idiomatic expression nun sa Filipino? May gatas pa sa labi. Di ba? Ibang-iba. So, sa idiomatic expression, hindi natin pwedeng isalin literal. Okay? Kaya meron din tayong practice doon sa pagsasaling idiomatiko. So, kailangan maging maingat tayo sa pagtukoy ano sa mga phrases sa Ingles ay idiomatic at hindi. Kasi minsan, doon sa translated work, pag nagbasa kayo ng Filipino, makakatisod kayo doon na parang hindi tama yung sense nito. Tapos malalaman mo pala, idiomatic expression pala at mali ang pagkakasali niya doon. So kapag yun doon papasok din yung pananaliksik. Ang Ingles ay may book of idiomatic expression. Kailangan alam mo yun. Doon matetest yung kahusayan mo sa pag-unawa ng SL. At kahusayan mo din doon sa paggamit ng mga idiomatic expression na meron tayo sa target language. Yun. Siguro, thank you, ma'am. May dagdag ko lang po. Wala to sa lecture ko, pero I think this is one of the reasons why language is really hard to learn. Language evolve over time. Halimbawa, yung spill the tea or yung hindi ko alam kung meron ng idiomatic expression yun during, let's say, 100 years ago, di ba? So, nag-evolve din siya. Nag-evolve din yung ang dami mga Gen Z word o mga jargons na nai-invento rin ngayon. Pero meron siya talagang meaning, di ba? Meron talaga siyang literal na meaning. Kaya lang iba-iba yung mga different expression. So, yun lang gusto ko lang idagdag din na, yun, language evolve over time. Yung mga phrases or idiomatic, some of the idiomatic expressions, because hindi na siya malimit na nagagamit, minsan it die a natural death, no? Parang may mga ganun kasi na expression na bihira na marinig ngayon, or siguro baka hindi na rin relevant, kaya hindi na rin siya malimit magamit. So, yun yung isa pang point na gusto kong lagi dynamic ang language, lagi siya it changes over time. It also reflect the current zeitgeist nung kultura nung ating panahon ngayon. Magbibigay lang ako ng isang example, na kung ang salita na nag-iba. Ngayon, naintindihan natin ang ibig sabihin ng la mierda. Ano ibig sabihin nun? Ano? Magliwaliw. Pero yung original na meaning nun, noong panahon ng Espanyol, actually Mexicano, sabihin mo yun sa mga Espanyol, manlalaki mata nila. Bakit? Ang la mierda ay kamukha ng lamesa, la. Ang salita, mierda, which is shit. Yeah. Di mo alam yon. Sabi ng Mexicano, meron din kami kamukha nun na ginagamit natin. La cuacha. Gamit pa ba yun? La, article, cuacha, is shit. Paano naging magliwaliw ang la mierda? Hindi namin alam. Pero alam na, tanggap yan ng mga Chabacano. Pero ginamit yon dahil yung mga salita sa beauty parlor yan, Ayun, iba ang salita, ginagamit natin, di natin alam ang original na nakahulugan nun, Maraming salamat po. Peter? Hello, mic check. Ako po si Peter Grumo Jr. mula sa University of Southeastern Philippines. At hindi ko po first language ang Filipino. So sana po
ay tama at magalang ang aking mga salitang gagamitin. So, ang tanong ko po ay may kinalaman sa Filipino bilang wikang pangagham. At kung makakapatin niyo po, quick backstory lang. Ako po ay galing sa Davao Occidental, isang malayong probinsya sa Mindanao. At hindi po namin first language ang Filipino. Binisaya po yung gamit namin. At ngayon sa aming mga kabataan, interesting po kasi hindi binisaya, most of them, ang kanilang first language, kundi English. Marami sa amin ang mga kabataang hindi nakakaintindi kapag hindi ito English. So yung tanong ko po, sir, is kapag ang pagsusulong or ang the intellectualization or the standardization of Filipino as a wikang pagangham, nagdudulot ba ito ng eksklusyon para sa mga mag-aaral na mula sa rehiyon na hindi po native language ang Filipino? Salamat. Ako kung anong kwan ba, totoo bang lingua franca ang Pilipino sa buong Pilipinas? Well, karoon ako ng survey noon at nakita ko maraming marunong mang Pilipino. Sa TV, ginagamit na yon, kaya ayun, ano? Ako, no comment. Wala tayo pang data to mga survey, ano? Tungkol sa paggamit o pag-intindi ng Pilipino. Ano? Sige. Ako po, parang may notion ako. Ako, Tagalog po ako. Dito ako lumaki sa Luzon. Pero ito po yung this is just my notion. I'm not sure kung mababalidate po nung ano. Pero napapansin ko nga po yung mga Bisaya, no? They would rather parang speak or listen to in English than in Tagalog, no? Yung mga ganon na pero yung take ko po doon is like if that is the case na pero yon kailangan pa rin po natin talagang makita talaga on the national level yung how widespread yung understanding and speaking of yung lingua franca, yung Filipino dito sa Pilipinas. Pero just to reiterate yung unang point kanina, yung sa question, ano kasi is understanding. We cannot really force the students to learn Tagalog or ipilit natin na yung mga technical terms in Tagalog when they can easily understand it in English, yung mga technical terms na yun. Siguro ang sagot ko dyan, usapin pa rin ito ng advocacy. Hindi natin kailangan piliin ang Ingles at Filipino. Kasi parang ang ganito siya. Kung kailangan natin mamili Ingles o Filipino, wala tayong ibang dapat piliin kundi ang Filipino. Pero dahil doon sa naging history ng kolonyalismo sa atin, mas naging malaki o mas makapit tayo doon sa mga impluwensya ng mga mananakop. So sa educational system, mas malaki ang impact ng wikang Ingles. So kaya nga kanina sabi ko, yung pagsasalin ngayon sa konteksto ng academe ay nagsimula siya bilang advocacy. Sa sinasabi ni ni Sir Sevilla, yung kanina nga may tanong yung tungkol sa community of scientists, 'di ba? Ang tanong, meron bang komunidad? Kasi ang mga nagsusulong ay pa isa-isa, pa lima-lima, wala pang 10. Okay? Pero hindi dapat ma-discourage dahil ganito yung sitwasyon ng mga bata. Kailangan hindi tayo maghinto na ipamulat sa mga bata na kailangan nila matuto ng wikang Filipino dahil ito yung wika na alam ng lahat. So parang ito po yung experience ko sa pagtuturo ng General Ed na Filipino 40 sa UP. Ito ay dinadaluhan ng mga iba-ibang estudyante mula sa iba-ibang kolehiyo. Merong engineering, merong architecture. So laging hindi ko sila pinagagalitan na hindi sila marunong mag-Ingles kasi sa totoo, hindi naman nila kasalanan yun dahil resulta ito ng sistema ng edukasyon na meron tayo.
Pero sa Phil40, pinamumulat namin yung paggamit ng Filipino sa iba-ibang disiplina. So nakita nila, may effort na pala sa chemistry, may effort na sa math, meron na sa astronomy, meron na sa medicine. So pag namulat sila, sila na mismo yung magsasaliksik at magpa-practice ng paggamit ng Pilipino. Dahil lalo na kung pangarap nilang maging doktor at abogado o kahit maging arkitekto or inhinyero, kailangan nila matuto ng wikang karaniwan o wika ng lahat. Kasi halimbawa, may mga estudyante akong arkitekto. So pinagmamalaki nila, alam nila yung teorya, pero pagdating sa field, sino ang kanilang mga katrabaho, mga karpintero na meron ding sariling wikang kanila na hindi rin nila naintindihan. So kailangan matuto, nakita niyo yung rehistro, yung practice natin kanina, yung iba-ibang rehistro ng wika. Kung tayo ay nagpapakadalubhasa sa isang particular field, kailangan natin matutuhan yung iba-ibang rehistro ng wika at iba-ibang terminolohiya na maiintindihan ng ating specific target. Ang goal naman natin lahat maintindihan yung konsepto. Gaya nung sabi ni Sir Sevilla, ano pa man yan, piliin mo man yung English, respelled man yan, o nag-isip ka ng bagong term na mula sa corpus ng Pilipino o Tagalog o ibang wika, ang mahalaga ay naiintindihan ba? So, dun tayo sa dulo, yung pagpapaintindi, pagpapaunawa. Yung problema na hinarap, yung sinasabi ni Sir kanina, systemic problem siya. Ngayon, nai-inspire ang mga bata matuto ng Filipino dahil kay Alex Ayala. 'Di ba? Pag nasa diaspora sa labas ng Pilipinas, ang mga bata ay sabik matuto ng Filipino. Pero nakakalungkot dito sa Pilipinas, ang mga bata talaga, ang first language nila, sa Phil40 nagsisensing ako, halos 80% first language is English. So yun yung problema. Ay, sige po. Ano lang, napapatanong tuloy ako kasi parang meron akong notion before. I'm not sure, siguro dun sa nakakaalam na lang po. Dun sa DepEd po ba, di ba parang narinig ko before na yung sa K-12, parang may implement na mother tongue doon sa, ay, nawala na po ba yun? Wala na yun. Pero was there a time na na-implement yun? Or parang, mali implementation. Okay, sige. Yun lang po, napaisip lang po ako tungkol dun sa naalala ko may mother tongue kasi before na ano, so di ko alam kung if that is effective or not. Okay po. Sunod po natin. Sige po. Magandang hapon po. April po from Mindoro State University. Ang tanong ko po kay Dr. Sevilla at saka sa na rin. Sa larangan po ng pananaliksik, ano-ano po kaya yung mga paksa pa o area sa chemistry, halimbawa po combination ng chemistry and paggamit ng Filipino sa agham or sa chemistry, ang hindi pag-aanong napag-aaralan, ngunit sa palagay niyo po ay mahalagang mabigyang pansin na may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto. Thank you po. Ang nakikita ko, kailangan din makita ng mga estudyante na yung ating katutubo o yung ating mga ninuno ay marunong din ng science. Example, yung liha. Alam niyo yung liha? Kung suman sa liha, isang chemical yon, sodium hydroxide. Ginagamit nila yon. Kunyari, yung gumagawa ng puto, hindi yun ang lalaking puta, no? Gumagawa ng puto, may kasabay gumagawa rin ng kutsinta. Anong kaibahan? Nilalagay ng liya. May chemical reaction mapapaliwanag. Nagulat din ako na yung mga mangingisda, marunong sila mandaya. Kung medyo nabubulok na ang isda, nangangamoy. Sinabihan kami, ay madali lang yan. Lagyan ng 7-Up. Bakit? Ano nangyayari yon? Para sa kimiko, madali makita. Acid plus base, wala na yung amoy na base. At yung mga nagbibina ng ginto sa Mindoro, pinagbabawal na ang paggamit ng mercury o yung azogue.
Anong ginagawa nila? Nagulat ako kung saan sila kumukuha ng asoge. Yung mga sirang fluorescent bulb, dinudurog nila, iniinit nila, yun, lalabas ang mercury. Marunong sila ng science. Hindi nila alam ang theory, alam nila gano'n ang nangyayari. Kaya marunong ang Pilipino ng science at yun ang kailangan natin palukayan. Kunyari, yung paggamit din ng liha. Nung panahon ng Hapon, may nakikwento, hindi pa ako buhay nun, ano? Wala silang sabon. Mahirap ang pagkuha ng sabon. Anong ginagawa nila? Kukuha ng coconut oil, hahaluan ng liya, initin, lalabas sabon, ano? Alam nila yung chemistry, gumagawa sila ng chemistry, gumagawa sila ng science, pero hindi na alam na science yun. Parang practice nila yun, ano? Kaya may science na patutubo tayo, may mga salita tayo, at yun ang kailangan natin malaman na marunong tayo ng science, hindi lang natin nila-label na science yun, ano? At marami pang iba siguro ang makikita kung interviewin natin ang mga matatanda doon sa probinsya, no? Okay. Salamat po. Si Chezzy yata, may kasunod na tanong. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Chezzy Angara, teacher po ng speech communication sa UP Diliman. Ano. Ang tanong ko po ay, ako po ay taga-Baler, pero lumaki ako sa northern na town sa Kasiguran, Aurora. At ang wikang sinasalita ko po ay Tagalog dahil Aurorahin at Kasiguranin. Itong pong tanong ko ay batay sa nakaraang experience, inalok po ako na sa isang proyekto. Ang sabi ay isalin namin ang alamat ng kasiguran sa wikang Kasiguranin. Dahil may effort ngayon may effort na kolektahin ang mga kwentong bayan pero nakasulat sa Filipino, sa Tagalog. At ngayon ay may kagustuhan na isalin ito sa wika. Ang contradiction ko nung tinanong ako ay kaya ko dahil matatas akong salitain at nagsusulat din sa wikang Kasiguranin, pero wala pong ortografiya yung wikang Kasiguranin hanggang sa ngayon. Kanina po, hanggang simula kahapon, pinag-uusapan natin na kaya naman magsalin, ang pagsasali naman ay kayang ilihis, etc., etc. Pero meron pa rin tayong usapin ng consistency, at consistency sa standard, etc., etc. Ang tanong ko po siguro, paano po ba pamamangkaan yung contradiction na yan? Paano po ba iikutan? Saang standard po ako sa salig kung wala akong existing na sabihin nating Bible para gawin ang proyekto na yan, at nauunahan kong kailangan at gusto ko rin na i-exercise yung pagbuhay doon sa buhay at sinasalitang wika namin, pero wala po kasing existing pa, so parang paano po ba ang simulain at paano dapat ang tanaw? Parang mas yun lang naman po. Salamat. Gagawa ka ng tuntunin sa wika ninyo. Oo. Hindi kasi ngayon, 'di ba, yun nga yung effort ng Komisyon sa Wika na gumawa ng ortografiya, yung mga tuntunin sa pagsulat ng bawat wika kasi bawat wika mayroon ding kanya-kanyang katangian. Pero meron din tayong tinatawag na pambansang ortografiya. So pwede rin namang yun ang i-apply kung wala pang existing. So mahalaga lang kasi na merong kang gabay na panghahawakan para mapanatili mo o mai-apply mo yung consistency. So yun yung tuntunin nung pagkakaroon natin ng pambansang ortografiya. So yun naman ang pwedeng gamitin. Maraming salamat po doon. May kasunod po tayong tanong kay Ginoong Mark. Okay po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Mark Aaron mula sa UP Cebu, estudyante ng komunikasyon. So yung tanong ko po ay medyo direct kay Sir Elmer Peramo, pero maaari din naman pong sagutin ng lahat. So kanina po napapag-usapan natin yung Pax Silica at sinasabi niyo po kanina na pinaplano niyo ring magkaroon ng isang AI kung saan ay naka-feed ay Filipino na datos.
at nakasentro sa pagka-Pilipino, lalo't na nasabi na rin natin kanina ng mga AI na meron tayo ngayon ay mas pumapanig sa ideolohiyang kanluranin or American, di ba? At napag-usapan din po natin kanina na nangangailangan ito ng hekta-hektaryang lupa, galon-galong tubig, bulta-bultahing kuryente at siguro dahil nga milyong dolyar naman yung napag-usapan kanina, baka dito ay trilyon-trilyong pera o pesos. Ang tanong ko po ay magiging worth it po ba na gumugol tayo ng napakaraming resources o likas na yaman para lang magkaroon ng isang AI na Filipino-centric? Yun lang po. Okay. Sige. Salamat po sa katanungan yan. Yung nabanggit kong una, sabihin ko, bakit kailangan gawin? Yun. Kasi nga, marami pang mga nuances ng ating lingwahe, ng ating mga different languages dito sa Pilipinas na hindi nakaka-capture nung AI na gawa sa West, no, sa kanluran. Or even sa China. Okay? Ngayon, may inisyatibo, may kwento ko lang, ang Singapore dito sa larangan. Meron silang tinatawag na Sea Lion Project. Ang idea ng Singapore naman ay sa ASEAN region mismo, nangongolekta sila even Tagalog, Bahasa, sa Thai or Cambodian, yung mga language within, yun ang iipunin nila. Okay? Tapos meron silang mas mayaman, mas may kapasidad sila gumawa ng large language model kaysa sa atin. Pero yun ay in consultation pa rin sila with Google. Kasi sila Google, sila naman unang gumawa no? Ngayon, ano yung gagawin namin sa DOST? Una is, kailangan natin i-preserve kasi yung mga different languages, yung lahat, mga Kapampangan, even yung mga we have more than 100 languages yata dito sa Pilipinas. Hindi ko alam yung but I think we have more than 100, no? May mga major language groups, pero pag bibilangin mo talaga, may higit 100 yung mga lingwahe. And there is really some, it's really a worthy endeavor na i-preserve natin ito kasi cultural heritage natin itong mga to, no? Para din. Aside from that, ang problem kasi sa atin kung gagawa tayo ng AI with that, ang tawag namin dito sa NLP ay low resource language. Ibig sabihin kasi sa AI kailangan mo ng sobrang dami na examples. Sobrang laki ng yung corpus na kakailanganin. Ang problem natin is hindi ko alam kanya-kanya yung pangongolekta. Wala tayong talagang isang organized na malaking pangongolekta. Meron yung siguro yung Commission ng Wikang Filipino, meron din siguro ang UP, meron din sa iba't ibang yung mga university. Pero yung wala. At saka kung sakaling meron, baka it's still not enough para makagawa ka ng AI for that. Okay? Ngayon, tama ka na magastos yung if you're going to build LLM from scratch. Yun yung sinasabi kong magastos, from scratch. Ang gagawin namin is continued pre-training. Ibig sabihin po noon, magda-download kami ng meron ng AI, mamimili kami ng may AI na halimbawa mga open source na nakagawa na sila Tapos, we're going to continue the pre-training. Kumbaga, dadagdagan namin ng knowledge. Yung knowledge natin na para at least, mas may advantage yun kaysa sa mga AI. Although, mapapansin nyo ngayon, yung mga AI ngayon, marunong na magtagalog, alam na yung mga natin, di ba? Pero hindi pa rin talaga nila nakaka-capture yung mga linguistic nuance nung natin. Saka lalo na yung iba't ibang klase ng yung mga talagang dito lang sa Pilipinas siguro natin maiintindihan. O sa mga barangay or sa ating mga may mga ganong wika or 'di ba na tayo lang talaga na hindi pa kumbaga naaabot ng mga current na AI ngayon. So yung mga ganong bagay na talagang para mas maintindihan natin para magamit siya sa mga different applications. Hindi na kokonekta kumbaga doon sa mga foreign na AI, kokonekta na halimbawa pag na-build natin yon, kokonekta na siya doon para at least yung
pagsasalin o yung translation katulad ng mga natin kanina. Meron kami, pwede mo siyang gamitin sa application sa mga health applications. In compute, it's not as much from doing it from scratch. Na yun yung sinasabi ko kaninang malaking gastos, mga $100 million if you're going to train it from scratch. Talagang from the ground up, kolekta ka na ito, may model ka na, itutuloy mo na lang. Kumbaga, pero meron pa rin po mga data collection na mangyayari. Comment lang, ano? Walang AI ay nakabase kung anong nandun sa kanya, no? Yung parang database niya. At hindi magkakaroon ng basehan ang paggawa ng AI sa Pilipino kung walang sinusulat tungkol sa agham sa Pilipino. So bago magkaroon nun, kailangan marami magsulat sa larangan ng agham sa wikang Pilipino. At hindi mangyayari yon kung di natin ipapursue ang paggawa ng mga bagong salita, pagsalin. Ayun. So ang mahalaga, mag-umpisa tayo sa simula, ang paggamit ng wika sa pagsusulat. At doon susunod, sa tingin ko, si AI. Kung walang ganon, limitado ang database na kung gagamitin ng AI. Ano? Parang ano lang yan, nariyan na yung kaalaman, nariyan na yung teknolohiya. So, gamitin natin sa ating kapakinabangan. Ngayon kasi pinaka-problema talaga yung pag-ipon ng mga resources, lalo na may problema rin tayo sa spaces. Halimbawa sa library lang, 'di ba yung mga lumang dokumento, itinransfer natin sa microfilm. Recently, meron ng PDF. Dati, nagbaburn sila ng CD, pero ngayon wala na din. Pwede na rin i-email, di ba? So, nandyan na yung technology ng digitization. So, yung pag-introduce ng AI, bagaman ito ay galing sa ibang bansa, alam na natin siyang gawin. So, may pangangailangan tayo sa promosyon at preservation ng wika. Yun yung nakikitang sinasabi ni Sir Elmer na kapakinabangang maganda para dun sa preservation ng heritage na meron tayo. Kahit yung mga sa visual din 'di ba? Yung mga nasisira na sa mga museo, okay, na preserba natin yung digitized version. So, I think yun yung nakikitang magandang ambag ng AI ngayon. Ay, sige. Natuwa ako dun sa sinabi ni Sir na yung mag-promote na magsulat ng para magamit din namin sa pagtatrain namin ng AI. Aside from that po siguro, para sa mga scientist naman po ito, para sa mga eksperto, mag-research tayo. Galingan natin sa ating research to the point na magiging kumbaga makikilala siya buong mundo. Okay? Kasi usually, kaya tayo napipilitang, let's say, mag-adapt doon sa mga bagong terms na naiimbento. Kasi yun yung mga research papers na yun, usually, yung mga research papers na yun yung talaga yung mga groundbreaking na So we have to adapt kasi it was published originally in that language, no? Pero halimbawa, kunyari, meron sa German na talagang German yung language na isusulat niya yon. Pero kailangan yung mga Chinese scientists or even mga US-based scientists mag-a-adapt na talagang intindihin yon or i-translate yun into their own language. Sana ganun din ang hamon ko sa mga scientifico natin dito sa Pilipinas, sa mga researchers, na magsulat ng mga groundbreaking research na in Tagalog, na ikaw pa mismo yung maglalagay ng parang term na Tagalog para sila naman yung mag-a-adapt. Uy, this new breakthrough or discovery is done by Filipino na talagang term na ginamit is mga Tagalog din. So yun naman yung maganda rin na siguro na magandang mangyari dito sa atin. Sige pa. Magandang hapon po. Ako si Curi mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Nagtuturo din po ako ng parang Phil 40 ng UPLB Wika Isa. Actually, yung tanong ko po ay, pwede pong manifest muna. Marami pong, tungkol po doon sa magandang question ni Mark, marami pong mga bata ngayon, mga undergraduate na advisee ni Dr. Rojas, current pong Mother of NLP. Yeah, siya. Na- Kasama po namin si Doc Opo. Rachel po doon sa sinasabi ko. Siya yung Yes. program leader po namin. Apa. Yes po, marami po siyang nai-inspire na mga mag-aaral ng ComSci na gustong pumunta sa landas ng natural language processing. As a matter of fact, some of them
became my students and eventually graduate na sila ngayon at yung mga thesis nila ay gusto nilang ipresenta sa international audience, halimbawa Alemanya at iba pa. Pero ang nagiging balakid sa ganito pong mga mag-aaral ay syempre pera, pamasahe papunta doon, accommodations, etc. So, baka kasi isa lang pwede itanong, pero pag ano na lang po, manifestation, sana po may mga pondo, may grants para po sa mga blossoming student, junior researchers who want to pursue NLP, lalo na't kailangan nga po kasi yung ginagawa po ng estudyante, pinaliwanag niya sa amin paano niya ginagawa, OCR pa na mano-mano yung ginagawa niya just to create a corpus. For example, monolingual na diksyonaryo yung Pilipino, pipicture niya isa-isa yung OCR niya para lang makalagay siya ng corpus. So, kung meron po palang project yung DOST, baka po maganda na makagawa ng community of scientists na gustong mag-pursue nito. Ayun po. Pero yung tanong ko po, mas dahil po ang tema po ng workshop na ito ay pedagohiya, meron po kayang maibabahagi si Dr. Sevilla po tsaka si Prof. Narvaez na best practices sa teaching. Na ilang beses po nating narinig kanina yung kahalagahan ng paglikha ng glosaryo, pero nandun pa rin tayo sa pagsasanib ng kaalaman ng linguista at nung expert, hindi lang ng mga academic, pati yung mga community, mga tao sa field talaga na halimbawa magsasaka, karpintero, mekaniko, etc. na gumagamit ng mga salitang ito. Ano po kaya yung mga magandang activities o panghikayat sa mga mag-aaral, lalo na sa mga UP students po na tinuturuan ko, na iba't iba po yung field kasi hard science yung UPLB, may forestry, may vetmed, agri, na kahit wala po silang alam sa lexicography, ay mahikayat sila, matuto sila, tulungan yung dalubhasa sa wika at science na bumuo po ng glossary. Salamat po at pagpupugay po sa likhaan. May mga kwento akong nadinig sa UP, LB. Sa UP LB, active sila sa extension services. So kung magtuturo sila sa magsasaka, mangingisda, forest, ang gamit nila yung Pilipino. At ang nangyayari, natututo sila sa mga taong ito. Ang mga magsasaka, natututo ang mga profesor. At ang malungkot, hindi napapasa ito sa loob ng eskwelahan, yung pagtuturo. Para bang may separation, Ito para sa labas, ito para sa loob, Kailangan makita, magsalubong, mag-merge yung dalawa. Kilalanin na may alam yung mga nasa community na kailangan ng university. Ganon, Sa Phil40 kasi mas exposure yung ginagawa sa klase na pinapaalam sa kanila na meron ng mga ganitong mga individual o kaya mga librong available na nakasulat sa nakasulat sa Filipino para magkaroon sila ng familiarity na pwede pala masanay yung kanilang mata kasi lahat naman tayo kailangan masanay. Kasi kagaya ng panahon ng COVID-19, 'di ba? Nasanay tayo na lahat ng mga advisories natin nasa English, pero nung panahon ng COVID-19, ang daming mga advocacies ng iba't ibang individual, grupo, institusyon na nagsalin ng tungong mula English tungong Filipino. So una, syempre exposure. Pero dahil ako ay nasa linya nga ng pagsasalin sa Phil40, ay binibigyan ko din sila ng pagsasanay ng pagsasalin sa Filipino ng kanilang mga disiplina. So parang halimbawa, kung kayo ay parang ang lagi kong tanong sa kanila, halimbawa, hindi ko sinasabing kailangang magsulat kayo mula sa inyong disiplina para sa karaniwang mamamayan. Kasi parang minamaliit din natin yung mga mamamayan. Lagi ko sinasabi, hindi ako engineer.
Hindi ko nauunawaan yung engineering. So ako na teacher mo, paano mo paliliwanag sa akin yung mga konsepto na pinag-aaralan nyo sa engineering? So ganun natin dapat itrato yung kaalamang natututuhan natin, paano ito hindi na ikakahon lang sa loob lang ng paaralan o sa loob lang ng grupo natin. Ang task is, pag nagtapos na kayo sa UP, 'di ba, ang ano natin ay public service. Paano yung kaalaman natin maibabahagi natin sa ibang tao para nagiging bahagi tayo ng solusyon sa problema ng bayan? Kasi yung problema, yung mga economic concepts, hindi alam ng mga tao, ano ba yung inflation? Bakit tayo naghihirap pagka mataas ang inflation? Ano ibig sabihin? Bakit hindi tayo pwedeng mag-print ng pera? Piniprint lang naman pala ng Bangko Sentral ang pera, di ba? Tapos sabihin nila, bakit di na tayo mag-print ng maraming pera? Piniprint lang naman. Pero merong mga konsepto sa ekonomiya, kailangan ipaliwanag sa madla. So lahat ng field na pinag-aaralan natin sa akademya, ibigay natin yung responsibility sa mga estudyante. Paano nila yon maipapaliwanag sa kanilang kapatid, pamilya, nanay, teacher, at lahat ng dapat makaalam nung pinag-aaralan nila sa loob ng paaralan. So yun. May 8 minutes pa po tayo, so siguro time for one last question. At nandito pa rin naman po sila pagkatapos, baka pwedeng lapitan pagkatapos ng ating session. Sige po, sir. Magandang hapon po. Ako po si Sir Mark Revadulia, teacher po from Philippine Science High School po. Sususugan ko lang po yung tanong ni ma'am dahil yun po ay sa konteksto ng university, kumbaga sa pamantasan. Ngayon naman po ay ire-represent ako naman po sa mababang paaralan or sa high school. Ang katanungan ko po ay, may mga inisyatiba na po ba ang mga katulad po ninyo na dalubha sa agham na dumulog o mag-approach sa mga guro na nagtuturo ng agham sa mababang paaralan or sa high school na ituro ang agham gamit ang wikang Filipino? Dahil may konsepto o may ideya po tayo na pag nagtuturo po tayo sa mas bata pa lamang po ay magkakaroon sila ng inspirasyon at magtutulak po sa kanila na pagdating po nila ng college ay gagamitin na rin po nila yung wikang Filipino. Ayun po. Well, may ilang pag-aaral na tungkol sa paggamit ng Pilipino sa pagtuturo ng agham. At marami doon ang nagturo sa high school students. At napatunayan nilang, ayun, mabisa. Ano? At yun ang proof na pwede ituro ang science sa Pilipino at magandang resulta. Kaya yung binanggit ko kanina yung gusto ng pakukowa na para masiguradong tataas ang mga marka ng estudyante natin sa PISA, kailangan yung mga guro marunong mag-Ingles para yung estudyante marunong mag-Ingles at makakasagot ng tanong. Ang ginagawa ng mga bansa sa paligid natin, tinatranslate ang mga tanong sa PISA sa kanilang lingwahe. Ang Pilipino magaling sa science, sa Ingles, gamitin ang Ingles. Kaya ayun, bumagsak. Okay? Kung ano pala, may nakapila po ba? Okay lang po ba? Sir, sige po. Ay, may dadagdag po. Sige po. Sorry. Oo, yung tanong ni Sir, parang hindi yata namin problema yun. Yan ay institutional problem. Kaya tayo merong komisyon sa wikang Pilipino. Sila dapat ang nakikipag-usap sa DepEd para suportahan ng DepEd yung ginagawa nating maliliit na effort ng pagsusulong ng Pilipino sa larang ng agham. Ayan. Kasi marami ng efforts eh. Problema, sabi nga ni Sir, walang continuity. Na i-stop, depende sa kung sino na yung bagong pamunuan, tapos pagka meron ulit, itutuloy, stop, tuloy, stop, so walang nangyayari. Sige, ma'am. Since pares po tayong taga-DOST, okay. Sa akin po, tingin ko dapat, kailangan natin siguro, I will need to ask yung SEI, yung Science Education Institute, no? Sila kasi yung may parang within the DOST system, sila somehow yung medyo relevant doon sa katanungan niyo, sir. At ang sasagutin, Ingles ang gamitin mo.
Hello po, Marian S. Ledesma Abes po from Department of Education, Legazpi City. Ang tanong ko po actually is, para po kay Madam, simple lang naman siya. Yung master's thesis ko po kasi is about witches, the gender identity of witches in folk and fairy tales. Tapos po, ang naging output nun is a creative output. Isa pa itong kwentong pambata na ginawan ko ng dalawang version. Actually, initially, dalawang version. Kaso after some time, siyang pagsasalin. Yun yung naging parang lumabas after defense. However po, I kept the term witch kasi yung study, kahit dun sa Filipino na version, 7 to 10 years old po yung target nung kwentong pangbatang ito. Kasi bakit ko kinip yung witch? Kasi para sa akin, ang mangkukulam at aswang ay magkaiba sa witch. Okay lang po ba yun? Is my decision correct? Or may tatamaan po akong technical na pagdating sa pagsasalin na dapat palitan ko yung witch din dun po sa Filipino version? Sa totoo, ang mangkukulam at witch, yung konsepto ng witch sa Ingles ay iba din visually. So parang kailangan mong saliksikin, baka hindi angkop yun doon papasok yung kaangkopan. Kasi yung witch ako, pag sinabi kong witch, ang may isip ko yung yung images sa Harry Potter, Opo, ganun. sa Yung Snow White. meron silang Opo. sombrero, nakaitim, mahaba ang ilong, 'di ba? So ganun ba yung mangkukulam sa atin? Iba din. Iba So din po. cultural kasi siya. So doon papasok yung cultural, yung appropriation noong pagsasalin. So kailangan mong pagpasyahan 'yan. So okay lang po yun. For Tsaka in a example, way, yung pagsasalin mo doon sa tinakda mong edad ay paraan mo din ng pagpapakilala sa kanila noong mga mythological creature ng Pilipinas. So wag kang makahon doon sa Ingles kasi yun yung familiar sa kanila. Ini-introduce mo nga yung merong atin na hindi nila alam. Parang may kinalaman din ito doon sa sinasabi ni Sir Sevilla kanina na alam ng mga katutubo ang agham. Meron silang mga katutubong tawag doon. So siguro tutugon yon doon sa sinabi naman ni Sir Elmer na magkaroon tayo ng maraming pananaliksik, tungklasin natin yung mga katutubong kaalaman, ipasok natin sa teknolohiya na meron tayo para magamit ng mga kasalukuyang kabataan ngayon. Kasi dapat di tayo makahon doon sa Ingles lang. Yun yung problema. Nililimita natin yung kaalaman doon lang sa familiarity doon sa Ingles. Wala tayong hindi tayo makakapagsulong ng sariling wika kapag pinipili lagi natin yung Ingles. okay po. Yon. So dapat alamin ko pa kung baka meron pang bukod sa mangkukulam at aswang na meron O baka meron silang sariling tawag doon na hindi mangkukulam kasi mangkukulam yun yung Iba in rin general O baka meron pang iba-ibang kasi meron pang mambabarang, Opo. mangkukulam, etc. So, kailangan tingnan mo din yung iba't ibang tawag kasi meron dictionary of mythological creatures din So, tingnan mo doon, baka meron kang matisod na term doon na pwede mong gamitin doon. Pero, para malutas din yon dahil hindi alam ng karamihan, mag-footnote ka. Mag-footnote. Oo. Yun yung solusyon doon, footnoting. Salamat po. Ang tingin ko sa ginagawa ko ay hindi salin, Ginagamit ko ang Pilipino sa pagtuturo. Sa mababang paaralan, ang focus sa science ay hindi yung pagsalin, kundi ang pagturo sa wikang Pilipino. Walang gagawing salin ang estudyante. Wala silang alam kung anong sasabihin ng guro, yun ang kanilang matututunan. So yung guro o yung science community ang kailangan gumawa ng salin. Hindi tuturuan ng mga estudyante magsalin ng science sa Pilipino. Doon sila ang matututo ng science sa wikang Pilipino, Maraming salamat po. At, siguro magandang tapusin dun sa punto na ito yon marahil ay mahigpit talaga na pagkakadikit ng praktika ng pagsasalin at syempre ng praktika ng pagtuturo at ng pedagohiya. So sana po ay naging makabuluhan ang session na ito para sa ating lahat. Muli po si Dr. Fortunato Sevilla, Ginoong Elper Paramo, Professor Aileen Narvaez. Ang ikalawa pong araw natin ay again tungkol sa agham, tungkol sa pagsasaling
may kaugnayan sa makina at AI. As a technical at akademikong pagsasalin, naalala ko nung kino-conceptualize itong saling panitik. Ito talaga yung isa sa mga nabanggit ni Sir Joey na dapat ay hindi lamang sa creative writing or sa panitikan yung talakayin natin hinggil sa pagsasalin, kundi i-expand talaga sa sa mga realms na magiging value adding para lalo na sa mga guro at sa mga nagpa-practice ng translation. So yun po, maraming salamat. Congratulations! Nakatapos kayo ng ikalawang araw na. Ngayon ibabalik ko na ang natin kila Jasper at kay Ina. Maraming salamat po.